ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nababaliw na si Carlos. Yan na ang napapansin ni Lynette. Pero makakagawa pa ba ng paraan si Harry? Gayong hinampas na siya ng daddy niya sa ulo? Abot kamay na pangarap. Nagpunta na ang mga tanod sa bahay ni Carlos para malaman kung may problema ba. Narinig ni na Carlos, Lynette at Harry na may tao sa labas. Pagkakataon na nila ito para makahingi sila ng tulong. Nakikiusap naman si Carlos at lumuhod kay Harry. Nagmamakaawa na wag siyang isusumbong. Pinaalala niya na siya pa rin ang tatay ni Harry. Minahal lang niya si Lynette. Ayaw niyang mawala sa kanya si Lynette. Nakatitig lang si Lynette kay Harry. Maya-maya ay lumabas na siya para harapin ang mga tanod at si Arman. Kinamusta ni Arman si Harry dahil baka kailangan siya ni Boss Doc dahil nawawala ang anak nito. Sinabi ni Harry na ayos na dahil siya ang anak ni Carlos. Nagkita na sila. Paalis na sana sina Arman pero pinigilan ulit sila ni Harry. Nagdadalawang isip si Harry kung sasabihin ba niya ang problema sa loob. Bumalik naman ang mga tanod. Narinig nila ang pagsigaw ni Lynette. Ipinaliwanag ni Arman na may mental health issues ang asawa ni Boss Doc. Baka sinusumpong sa mga oras na ito. Hindi makakibo si Harry pero tumatango na lang siya sa mga sinasabi ni Arman. Hanggang sa tuluyan na ngang nakaalis ang mga tanod. Bumalik si Harry sa loob. Inabutan niyang sinasaktan ni Carlos si Lynette. Nagtatalo sila dahil ang pagkakaalam ni Lynette ay susuplong ni Harry ang tatay niya. Alam ni Carlos na hindi ito magagawa ni Harry dahil sa oras na gawin ito ni Harry, papanaw na si Lynette. Sinigawan ni Harry si Carlos para bitawan si Lynette. Galit na nagtanong si Carlos kung sinumbong ba siya ni Harry. Alangan ang sagot ni Harry. Sagot niya, wala nang manghuhuli sa'yo. Umalis na sila. Niyakap ni Carlos si Harry at nagpasalamat. Parang binagsakan naman ng langit at lupa si Lynette. Hindi nagawa ni Harry ang pakiusap ni Lynette na isumbong ang tatay niya. Umiiyak si Lynette. Bakit hindi nagawa ni Harry ang tama? Hindi makatingin si Harry sa kanya ng diretsyo. Nagsalita si Carlos. Lynette, tumigil ka na. Anak ko si Harry. Ama niya ako. Napakawalang utang na loob naman niya kung isusumbong niya ako. Nakatingin na si Harry kay Lynette. Maya-maya ay dinala na ni Carlos si Lynette sa loob ng bahay at itinali. Iyak ng iyak si Lynette. Ayaw niyang kumain. Nabigo siya kay Harry. Maya-maya ay nilapitan siya ni Harry para bigyan ng pagkain. Tita Lynette, kumain ka na. Umiiyak si Lynette. Nabigla ako sa ginawa mo, Harry, kanina. Hindi ko inaakala na hindi mo gagawin ng tama. Yan pa naman ang inaasahan ko. Nabigo ako. Hindi makakibo si Harry. Napansin niya na hindi ginagalaw ni Lynette ang pagkain. Nagsalita ulit si Harry. I'm sorry, Tita Lynette, kung hindi ko sinumbong si Dad. Pero hindi ibig sabihin nun tinotolerate ko siya. Gusto kong kusa kanyang palayain. Bigyan ko lang siya ng pagkakataon na gawin ang tama. Walang gulo para hindi na rin siya pagchismisan sa labasan. Naniniwala ako na magbabago ang isip ni Dad. Pakakawalan ka niya. Tumitig si Lynette kay Harry. Umiiyak. Harry, please, makinig ka sa akin. Hindi na siya yung daddy na kilala mo na mabait. Huwag kang makikinig sa kanya. Iba na siya. Halimaw na ang daddy mo. Please, Harry, pakawalan mo na ako. Please. Harry, please, nakikiusap ako. Naaawa si Harry kay Lynette. Susubukan ko ulit siyang kausapin, Tita Lynette. Sigurado ako makikinig siya. Sumagot si Lynette. Harry, maawa ka sa akin. Ako ang pakinggan mo. Kailangan kong makawala dito. Kailangan pagbayaran ng daddy mo ang kasalanan niya. Kailangan pa ako ni Annalyn. Sigurado ako nag-aalala na yun sa akin. Please Harry, pakawalan mo na ako. Nag-isip ng malalim si Harry. Tumayo siya. Susubukan niyang kausapin ng daddy niya. Samantala nagiinom si Carlos. Malalim ang iniisip dahil parami na ng parami ang mga kasalanan niya. Hindi maaaring makatakas si Lynette sa kanya. Mahal na mahal niya si Lynette. Lahat gagawin niya para lang makasama si Lynette. Inabutan siya ni Harry. Susubukan niyang makiusap na palayain na si Lynette. Unti-unting lumapit si Harry.
Dad, anong plano mo kay Tita Lineth? Wala ka bang planong palayain siya? Nakatitig si Carlos sa kanya. Huwag mo na akong pakialaman sa plano ko kay Lineth. Magsasama kaming dalawa. Magiging masaya kami kagaya nung una. Sumagot si Harry. Pero paano mangyayari yun, Dad? Hindi na kayo magiging masaya dahil may lamat na ang pagtitiwala sa iyo ni Tita Lineth. Mabuti pa pakawalan mo na siya. Tingnan mo, nahihirapan na siya oh. Kailangan niya pang makasama si Annalyn. Tumayo si Carlos. Lumipat ng pwesto. Galit siya. Hindi ko pwedeng pakawalan ng Tita Lineth mo. Dahil kapag nakulong ako, makukulong ka rin. Pero umalma si Harry. Dad, that's not true. Hindi ako makukulong. Hindi ako ipakukulong ni Tita Lineth. Sumagot si Carlos. Bakit? Nagtitiwala kay Lineth? Napasigaw si Harry. Oo, I trust Tita Lineth more than I trust you. Kaya kung hindi mo siya pakakawalan, mapipilitan akong magsumbong sa pulis. Paalis na sana si Harry nang biglang may nakitang kawali si Carlos. Hinampas niya agad si Harry ng malakas sa ulo. Nawala ng malay si Harry. Napahiga siya. Samantala nag-uusap-usap sina Annalyn, Regan at Lyndon. Hindi naniniwala si Regan na walang kinalaman si Harry sa pagtatago kay Lineth. Iniisip niya na magkasabwat sina Harry at ang tatay niya. Pero binibigyan naman ng pagkakataon ni Annalyn at Lyndon si Harry. Maaaring magkaiba silang mag-ama. Hawak nila ang tablet ni Harry. Nakasync dito ang cellphone na dala ni Harry. Pwede nila ma-locate ang kinaroroonan niya. Nag-aabang sila na magkaroon ng signal ang cellphone ni Harry. Sakto, napansin nila na may signal na ulit ang cellphone ni Harry. Agad sinearch ni Annalyn ang location ni Harry. Nakita nila ang kinaroroonan nito. Agad silang kumilos at nagsipagtakbuhan sa sasakyan para makaalis agad. Samantala nag-aabang si Lineth sa pagbalik ni Harry pero hindi na bumalik si Harry. Kinakabahan na si Lineth. Baka tuluyan na ngang nabaliw si Carlos na pati si Harry ay sinasaktan na niya na ang sarili niyang anak ay nagawa na niyang saktan dahil sa kabaliwan nito. Sino naman ang makakatulong kay Lineth para makatakas kung sakaling si Harry ay ginapos na rin ni Carlos? At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.